Tara, alamin natin ang kwento sa likod ng alamat ng 10 datu ng Borneo. Noon sa Borneo, may 2 panig, isang malupit na sultan at 10 marangaral na dato. Naging sobrang tiraniko si Sultan Makatunaw, naging sakim at walang respeto. Kaya naman, tinipon ni Dato Puti ang iba pang dato. Kailangan na nilang gumawa ng paraan. Ito ang tanong, lalabanan ba nila ang sultan o aalis na lang sila sa Borneo? Pero sabi ni Dato Puti, huwag nang lumaban. Ayaw niyang may madamay na iba. Tapos, may mungkahi si Datu Sumakwel. Humanap na lang daw sila ng bagong tahanan. At doon, nagkasundo ang 10 datu. Aalis sila para sa kanilang kalayaan. Patago silang naghanda. Binuo ang pamilya, dinala ang lahat ng gamit at kabuhayan. Ang mga malalaking bangkang ito, tinatawag silang mga balangay. Pinamunuan ni Dato Puti ang paglalayag ng 10 balangay patungo sa bagong pag-asa. Pagkatapos ng matagal na paglalakbay sa dagat, sa wakas, may natanaw na silang lupa. Dumating sila sa isla ng Anipay. Kung pamilyar yan, ito na ngayong Ampanay. Ang naabutan nila roon, ang mga katutubong ati, sa pamumuno ni Dato Marikudo. Magalang na nakiusap si Dato Puti kay Dato Marikudo para makapanirahan sa kanilang lupain. At ang ganda ng nangyari, di ba? Malugod silang tinanggap ng mga ate. Bilang pasasalamat at pakikipagkaibigan, mayroong silang regalong ginto. Ano yon? Isang salakot at isang batya na parehong purong ginto. So para i-celebrate yung, nagkaroon ng isang malaking piging para sa lahat. Nagkasundo sila, ang mga dato sa baybayin at ang mga ate naman sa kabundukan. Pero teka, hindi pa dyan tapos ang kwento. Naghihiwa-hiwalay din pala sila. 7 sa mga dato na natili sa Panay. Yung 3, naglakbay pa Luzon. Sila ang mga sinasabing ninuno ng mga nanirahan sa Batangas at sa paligid nito. Pinapakita ng alamat na ito ang tapang at pagmamahal sa kalayaan. Para sa inyo, ano pa?